Okay, magandang gabi po sa inyo lahat at welcome po tayo sa isa na namang linggo ng ating interview section ng Sports Corner PH. Ito po si Gab Peras. At ngayong gabi po, makakasama po natin ang team captain ng Philippine Women's Beach Handball Team na kakauwi lang galing po sa Pintan Island, China, kung saan sumali po sa unang pagkakataon dyan po sa Women's Beach Handball Championships ng IHF nung nakaraang buwan. At to talk about the campaign, makakasama po natin ang kanilang team captain, wala iba kundi si Miss Aurora Adriano. Ma'am, magandang gabi po and welcome to Sports Corner. Thank you for joining us. Good evening po and thank you for having me po. First of all, again, congratulations on a remarkable feat so far para sa ating national team. Number 12 sa buong mundo, pero number 2 sa Asia. And of course, it's a great improvement, ika nga, dahil ito nga yung unang pagsabak natin sa Worlds. At ibang-iba ito, competition compared niya dyan sa mga unang tournaments. Of course, dati naka-qualify kayo to the Asian Championships and now we're here. So, kamusta na po kayo? Nakapag-rest na ba kayo right after the meet? And back to training na ba? Yes, kakauwi lang namin from last week. So, medyo naka-rest na rin kami and then yung mga kailangan namin gawin, nagawa na namin. Pero yun nga, after nun, back to training na rin kami. Soon. Pero anong tinatarget niyo yung date ng pagbabalik niyo? Hopefully, this week. This week. Ayun. So, kailangan muna magpahinga ng konti, makaparecover muna mula sa pagod, sa mga konting injury sa katawan natin, and at least para makabalik na in full battle gear para sa susunod na competition na nalagay na. Pero mamaya natin pag-usapan ko ng mga upcoming tournaments na nakalinya. But for now, tell us more about dito sa campaign ninyo sa Women's Beach Handball Tournament. Unahin natin ang preparations kasi nakakwalify kayo to the Asian Championships. I don't know kung pang-ilan kayo doon sa Asian. I think top 3 yata yung nakaabot at kayo nakasama doon sa mga teams na pumasok na from the Asian Championships na tumawid sa Worlds. Yung kaya kami na-qualify for World Championship itong June is yung nag-second kami from last week. From last year na Asian Championship. So nag-qualify kami kasi kami yung nag-second. So Vietnam yung naging yung gold and then kami yung silver. So yung top 1 and 2 siya yung magko-qualify doon sa World Championship. Okay. So silver medalist pala kayo dito sa Asian Championships. And I knew that kasi naibisita ko kayo doon sa PSA Forum nung nanalo kayo ng after nanalo ng silver medal. And then doon sa preparations naman, pagdating naman sa World, same pa rin ba ng level of intensity ang pagdating sa mga scrimmages, sa training, lalo pang umangat pang gusto yung confidence ng ating mga Pinays natin na arapin yung mas matinding competition naman when it comes naman dun sa mga top world teams pagdating sa beach handball. Kamusta training natin for the duration of the tournament before itong mismong proper? Ah, Actually yung team kasi ngayon parang rookie pa rin eh. Kasi we started training talaga. Yung nag-qualify kami from last year doon sa Asian Championship is yung March yon. So parang short lang yung naging preparation namin bago kami samahan lang doon sa Asian Championship. Pero luckily nakuha namin yung silver. So as of now, less than 2 years pa lang talaga yung team namin ngayon. Pero ayun nga, yung naging preparation namin for World Championship is syempre nagle-level up siya. From last year, nagkaroon kami ng mga local competitions, tapos mga camps namin. So from last year, nag-camp kami sa Thailand. Kasi yun nga, kailangan yung level up ng camp namin, yung trainings namin pataas dapat. So pa-level up siya. And then after nung camp namin last year, December, ng Thailand, nag-move kami to Spain. Doon kami nag-camp nung March. So, para kasi syempre yung level ng competition din doon, yung height ng mga kalaban namin doon, syempre yung
yung formation ba kung paano kami maglalaro doon. So para kumbaga, ma-enhance kami mabuti. And then after noon, nagkaroon din kami ng mga local tournaments dito sa Manila. And after nun, naging preparation, yung tulong talaga sa amin sa team din, yung mga boys, yung men's beach handball. So, syempre wala naman kaming mga ka-scrimmages dito sa Manila, sa Pilipinas eh. So, sila yung talagang nagpo-push din sa amin. Pag after ng camp, sila yung mga ka-tune up namin or ka-scrimmage namin sa mga training. So, big help talaga yung mga men's beach handball team sa amin. Oo, nakakapanibago talaga sa inyo na naka-tune up mo pala yung mga counterparts mo sa men's national team. Anong feeling mo nung napasabay mo na sa paglalaro kasama yung men's team? And of course, it's a great impact na rin para pagandaan naman yung mas matindi pang mga karibal compared sa Worlds. So, kailangan namin ma-adapt yung ganong klaseng laro eh. Kasi yung mga European, yung lalaruan namin sa Worlds talagang sobrang malalaki sila. Very experienced sila sa mga handball. Kami halos bago pa lang din kami. Pero yun nga, yung men's team kailangan namin ma-adapt. Syempre, mas mabibilis sila, mas athletic sila, agile sila. So, kailangan namin ma-adapt yung ganong system kung paano kami maglalaro. And luckily naman, nag-improve naman yung teams eh. Kumbaga, naku-cope up naman yung kung paano kami maglaro. Natulungan talaga kami physically tsaka mentally kung paano kami maglaro. So, yung improvement na yun sobrang malaki talaga. Okay, sabihin nating composition ng team natin. Uh, Medyo may mga holdovers na kayo from the Asian Championships roster o may mga indiragdag na mga panibagong salta para ipasok na doon sa lineup for the Worlds naman. Yeah, yeah. May mga napalitan kami from nung Asian Championship tapos may mga nabago itong World Championship. So, mga 3 players I think yung madadagdag talaga doon sa World Championship. Okay, as a team captain, Ma'am AA, ano ba yung gabay and of course yung mga natutunan ninyo doon sa preparations pagdating niya sa team and of course your expertise talaga sa team leadership ay pinatunayan talaga pagdating nga sa mga laro na kung saan may ilan na medyo close yung laban, medyo close talaga yung score, minsan panalo, minsan talo, pero nasusubaybayan o of course na on track ka ba dun sa inyong leadership skills when it comes sa pagiging team captain mo? Ay, aside from team captain nila, so before naman kasi coach nila ako. So, kumbaga mas nag-guide ko din naman sila and nag-guide ko sila minsan may mga times talaga na kailangan ko sila kausapin individually, ano yung mga kailangan nilang improve individually and then yung as a team, yung kailangan namin mabuo yung team chemistry namin sa on and off the court. And then well guided din kami ng mga since naglalaro ako ngayon may mga coaching staff kami. So, yung trust namin sa mga coaches, sa coaching staff na kung paano kami i-guide, ando doon eh. So, tulong-tulong talaga doon sa kung paano kami nakarating dito sa World Championship. Talagang, hindi lang yung play, hindi lang kaming mga coaches, hindi lang ako. And yung effort talaga, yung hard work, lahat ng bawat isa ng mga players individually and as a team, nag-form talaga siya eh. So, yun yung pinaka-blessed kami na nagawa namin yun kahit naging 12th place kami, pero still, lumaban yung ating country, yung And, bansa, yung team natin. and speaking of effort, give credit also sa ating mga coaches, led by Coach Gian Pangeli, Coach Luz, and even yung strength and conditioning coach ninyo, yung SNC, sina Coach Gab, na they play the vital role talaga when it comes sa strength and conditioning and of course sa pag-handle, pag-manage ng team. Sabihin natin, pasado ba ang marka para sa kanila for the excellent service na binibigay sa unang nating stint pagdating niya sa Worlds? Yes, sobrang laking tulong talaga. And add ko lang din doon sa isang coaching staff din si Coach Jamel Pangandaman. So siya yung nag-guide sa amin doon sa bandang offense. So si Coach Jana kasi nung time na yon, siya yung nakag-handle ng mga sa defensive side. So
sobrang laking tulong talaga, sobrang laking tulong. Siyempre, yung mga experiences din nila as coaching, nag-guide kami kung ano yung mga kailangan namin improve from technical to tactical talaga. So, siyempre, yun nga, kahit bago pa yung mga teams ngayon, yung team namin ngayon, siyempre, kulang pa, pero ando doon tayo doon sa ano, ando doon yung willing na mag-improve talaga yung mga players and yung team. Okay. So, diretso na tayo sa assessment ng mismong participation natin. First ever participation natin sa Worlds. Kabilang kayo sa Group I. Ang mga nakalaban ninyo na iba pang mga bansa na nakaharap nyo, yung Argentina, Spain, China, host country natin, Croatia, and Portugal. And the records states nga dito sa Group I preliminaries ay 1 win and 4 losses. So, 1 win and 4 losses nga dito sa nasabing competition. Paano ninyo i-assess ang naging performance niya dito sa preliminaries and then mamaya tutungo na tayo sa quarterfinals. By the way, sino yung nakapanalo din yun sa Group I, preliminaries? Sino yung naka one win? Yung sa preliminary, naka 2 wins kami doon. Kasi sa group namin, sa group 1, bali 16 teams kasi siya. So, 4 groups siya. So, yung group 1 and kami, yung Philippines, China, and then Portugal, and then Australia. So, yung first game namin, which is yung Portugal, close fight siya. So, umabot kami doon sa shootout. So, sayang talaga yung game na yun. And then, the next day game namin yung China, and then Australia sa hapon. So, nanalo kami doon sa China, and then sa Australia. So, after nung match na yon na nag-match kami doon sa kabilang bracket, sa Group B. So, yun, doon namin nakalaban yung Argentina, yung Spain, and then yung Croatia. Okay. Uh, Correct by sa Group A, Portugal, Philippines, China, and Australia. And then, nagkaroon kayo ng main round, pasok kayo sa main round. Ito ka, Argentina, Spain, Portugal, Croatia, Philippines, and China. Balikan natin yung mga nangyari sa main round mismo. So, nung main round, natalo kami from Spain. So, yung first game namin, Spain. Spain, and then Argentina. Yung Argentina, close fight din. And then, yung last din, yung Croatia. So, yung Croatia, medyo, ano yun, kung 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 nakukuha namin yung Croatia na yun, magta-top kami as rank 8 sana. Pasok kami sa rank 8 eh. Sure yun. Pero yun nga, hindi namin nakuha yun. And then, after nung main round, nakalaban namin yung Vietnam. So, nung nag-match kami ng Vietnam, kasi magkakaroon ng sa top Asia para sa World Games for next year. So, yung China, medyo natalo kasi sila ng Vietnam eh. So, ang maglalaban na lang for that position, for that slot, is yung Philippines at saka yung Vietnam. So, yung naglaban kami, kung sino yung mananalo doon, siya yung papasok for Asia, top Asia, number 1 Asia, for World Games. So, ayun, hindi natin nakuha kasi, pero yun nga, sobrang close fight. Close fight, umabot din kami doon sa shootout na yun. So, yung first set, panalo sila. Yung second set, panalo kami. Pero yung score, halos pareho lang. Nagbaliktad lang talaga siya as in. And then, yung shootout, natalo kami yun na, by 2 points. So, hindi namin siya nakuha. Kaya yung after nun, nung rank na yun, ay yung position na yun, napunta kami doon sa place for rank 11 and 12. So, natalo kami doon sa ah, Norway. So, after ng Norway, doon kami nag-place ng 12. Oo, at ayun na nga ang istorya kung bakit nakuha o nasettle top 12. Pero doon sa mga laban ninyo, ano ba yung pinaka mas memorable? Dahil alam natin, close games, close scores talaga yung mismong competition. Can you give us kahit isa lang na laro na nag-resonate sa inyo and of course nagpalakas loob kayo bilang isang kupunan para at least
ma-maintain yung magandang record niya patungo nga dun sa top 12 finish and top 2 sa Asia pagdating sa Worlds? Siguro yung talagang malaking naging impact din sa amin nung game namin o yung experience namin doon sa China is yung game namin versus China. Siya yung second game namin eh. The So, host from country. Portugal, ano po? Host country. Pag host country, alam natin, eh, front, crowd advantage. Ika nga eh. Yes, yes, tama. And then, yun nga, yung China na yun, yung nabanggit ko rin before na sobrang ang daming challenges nung dadaanan ng team eh. So, pero yung day na yon, kumbaga sa Manila pa lang sa mga camps namin, yung weather, tinrain talaga kami. And thank God talaga na na-train kami doon, na-prepare kami ni God kung paano kami maglaro. Kasi syempre, yung game siya, rain or shine, tuloy siya eh. So, pag nagte-training kami sa Manila, yung mga camps namin maulan. So, kailangan namin ituloy yung training na yun. So, nung nag-game kami nung China versus yung sa China versus China, so nag-warm up kami. So, sobrang lakas ng ulan. Talagang bumuhos talaga yung ulan. Na talagang ligong-ligo na kami. Basang-basa na kami sa ulan. So, nag-warm up kami. And then after nun, biglang umaraw siya. Na sobrang init. So, umulan ulit siya before na kami mag-game. Nung nag-game na kami, sabi namin lahat kami, syempre, ay, yung bola kasi hindi mo magi-grip ng mabuti yung bola eh. So manghirap talaga siyang saluhin, mahirap siyang itira. So anyway, anong sabi namin magiging fair ang laban na to. So syempre mga China, yun nga since host sila, sobrang malalaki sila. Iba talaga yung height advantage nila. So sa mga Pilipino, 'di ba? So yun, yung nakuha namin yung China na yun, nanalo kami ng first set and then yung second set. So nakuha namin yung game na yun, yung panalo namin siya in two sets. So Okay. kaya very memorable siya kasi syempre parang host country. Tapos yung para sa bayan talaga, hindi lang para sa sarili namin, hindi lang para sa fanbase namin, kundi yung game na yun parang inaalay talaga namin sa bayan na yun. At kahit hindi kayo nakakuha ng mga individual awards ang mga member na ng national team, there's something also proud of dahil yung isa sa mga players natin, si Mar Prado, is also the top 7 sa may pinakamaraming goals with accumulated number of 120. So kahit pa paano, na-surprise talaga na nakasama din sa listahan ito si Mar. And I think yung isa pang defender natin is also part of the top 10 dun sa individual rankings when it comes sa pagdepensa. Pwede nyo pakalanan mo? Yun, yung sinabi niyo po, sir, kanina, si Mar Prado, and then sa offense siya, and then sa defense, si Daphne Payadon. So, very happy talaga kami. Siyempre, to think na, yun nga, maikli lang yung preparation, hindi nila alam yung Philippines pa, siyempre, bago pa lang. Pero, nag-stand out sila doon sa competition. Kaya, very happy kami doon sa naging, 12-man kami, pero mag-happy kami doon sa naging result. Okay, compared to the previous competitions like Asian Championship or iba pa mga Asian 18 level na competitions, malaki na daw ang improvement ngayon ng ating team when it comes sa offense, sa defense, sa goalkeeping, goal scoring, at iba pa mga aspects when it comes sa women's beach handball. Lalo na, it's a different kind of competition talaga sa Worlds at siguro itong competition na ito ay magsisilbing turning point na rin para pagandaan naman yung mga kasunod pa mga competitions na nakalinya. Yun nga, big help talaga yung ano, yung support system especially ng team. So yun nga nabanggit ko kanina yung men's team, yung improvement ng bawat isa individually. So napupush kami na syempre yung mga lalaki, malalakas sila, magagaling sila, mabibilis sila, pero napupush nila kami kung paano kami lumaban, kung paano namin mag-adjust dun sa ano yung kailangan namin galaw. And then yung mga camps namin, and then yung trust sa amin ng mga coaching staff. So, yun doon pa lang, malaking tulong yon sa improvement ng team. And hindi lang yun sa naging performance namin. Kumbaga, yung step by step na yun, nag-improve ng bawat isa, sobrang malaking tulong.
And of course, give credit also sa tulong na rin ng Philippine Sports Commission when it comes sa funding and even the private sponsors ng ating Philippine Handball Federation and even the top management na rin na sumuporta nga para dito sa campaign led by Sir Steve Ontiveros na isa sa mga top officials na ng Philippine Sports na umawak na yan sa Philippine Handball Federation. Eh, nagkaroon pa kayo ng courtesy call bago kayo lumipad papuntang China. Yes po, yes po. Kaya very thankful kami sa PSC sa pag-support pa rin talaga sa amin all throughout. From PSC and then yung Team Rebel Sports kay Ma'am Grace and kay Sir Joel Ku na talagang sumusuporta sa amin yung mga uniforms namin. Sila talaga nagpo-provide nun. So thank you po. Okay, so lastly, ay, bago ako mag-last question, what's next for our Philippine National Women's Beach Handball Team? Meron kayong mga pag-aandang competition, outdoor man yan, and huwag natin kakalimutan, indoor din, kasi party din kayo ng ating indoor handball team natin. Yes, yes, yes. Yung pinagpaghahandaan siguro ngayon, I think yung magkakaroon ng CHAF itong September. So, hindi pa alam kung sinasaan yung mag-host eh. So, para siya, CHAF siya. And then next year, so magkakaroon ulit ng qualifying for, yun nga, yung Asian Championship. And then qualifying siya for World Championship ulit. So, yun yung, and then after nun yung SEA Games. So, SEA Games next year sa Thailand. So, yun yung mga upcoming na pinagpaghahandaan namin ngayon. And of course, tuloy-tuloy rin naman yung Philippine Beach Handball Tour. Last time, pumunta pa kayo sa Zambales kasama yung doon pa mga teams, ating men's team, and some young standouts na they're trying their luck na makapag-sama doon sa beach handball team balang araw, ma'am. Yes, yes, yes. Pwede naman. Open naman yung team namin ngayon kung gusto niyo yung mag-tryouts or magpunta. Open naman yung team para, syempre, mas madagdagan yung mga teams, yung mga players. So, big help siya. Big help siya. And lastly, ano yung pinaka masasabi nating uh, memorable experience niya outside ng Filipino IHF Women's Beach Outball Championship na tumatak ninyo sa inyong pagpunta ninyo sa China? Lalo na, alam natin, pag China, medyo limited lang yung use ng social media pero kahit pa paano, nakiki-update rin kayo sa mga kaganapan niya when it comes sa pagdalo na pagsalawak natin sa national team. Ano yung siguro yung pinaka highlight nitong participation natin? Ah, siguro yung highlight ng competition na yon, bukod doon sa And naging even preparation outside namin. nito, dahil pumunta pa kayo sa ibang places sa China. Yes, yes. Siguro yung highlight din nun, mas nabuo pa yung team chemistry, yung team bonding ng team. So, hindi lang siya puro, kumbaga, nakaka-add din siya na hindi lang puro training, training, hard training, games, pero kumbaga, na-build din yung magandang bonding ng team. So, yung trust sa isa't isa, yung closeness ng bawat sa on and off the court. And masaya, masaya yung naging experience namin, hindi lang din sa Asian Championship, sa lahat ng mga naging labas namin, sa lahat ng mga trainings namin. Happy kami, happy ang bawat isa doon sa ginagawa namin. Kasi happy kami to sa work na to, sa ginagawa namin. Kaya, hands down kami sa mga coaches na pag-guide sa amin. All right. And thank you, Ma'am AA, for gracing this interview. And it's a fun and a pleasure to have you on the program. And again, congratulations sa recent success na tamo ninyo and the whole delegation sa ginanap na IHF World Beach Handball Championships. And maybe on the next years na makakwalify tayo at least makaproduce tayo ng mas malaki, mas mataas pang resulta balang araw. Kasi yan talaga ang ini-aim ninyo is to elevate or sabihin natin mapataas pa ang rank pagdating sa world from rank 12 to hopefully top 1 someday. Yan ba ang mission ninyo ng ating team sa susunod ninyong participation?
Yes, siguro everyone naman, every team naman, yun ang talagang main goal. Pero sa naging experience namin sa Pingtan sa China is sobrang ang dami naming learning experience doon, sobra. So, ang dami naming naiuwi namin dito sa Manila, ano yung kailangan naming improve. And then, nakita namin kung gaano ka-potential yung team. So, ano doon yung hope eh. Ano doon yung hope na kayang lumaban, kayang lumangat pa sa mas mataas na level, kaya pang makuha sa kuha namin sa top. So, yun yung naging positive sa amin sa pag-uwi namin dito sa Manila. Alright, magpasalamat ka na sa mga taga-suporta and kung bigyan niyo yung ating mga followers natin na patuloy natin suportahan ang ating Philippine Women Beach Handball Team sa mga susunod na tournaments. Go ahead. Okay. Unang-una po, maraming salamat sa mga prayers, pag-support sa team ng Beach Handball Women's Team. Huwag po kayong mag-asawang magsuporta sa amin and sa mga taong sumusuporta sa amin, sa mga families namin, sa friends namin, maraming salamat. Sa PSC na talaga andyan palagi para sumuporta sa amin. Sa Team Rebel Sports, sa uniforms namin. And then yung mga coaches, yung mga players, sobra yung good effort ng bawat isa. So, thank you and more powers pa sa team namin and sa mga taong sumusuporta at yung mga gustong mag-try ng beach handball, welcome kayo para sa amin. Alright, and thumbs up po tayo para sa ating picture natin in 1, 2, 3. Alright, Ma'am AA, thank you so much for joining us and we hope to communicate with you soon and of course makikibalita ulit kami sa mga ganap pagdating niya sa Women's Beach Handball Team and again, congratulations sa inyong matagumpay pag-participa nga dito sa World Beach Handball Women's Championship. Bye! Thank you so much Ay, and thank you po. salamat po. Thank you, Sir Gab. Thank you, Sir Bye. Gab.